No administration has helped Israel more than I have. None. 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 And I think Bibi should remember that. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kababayan, mga kapatid. Sa ngayon po ay mayroon ng time frame ang Israel kung kailan gagawin ang pag-atake sa mga nuclear facilities ng Iran gaya po ng matagal na nilang pinaplano. Pero ang basbas na atakihin ang Iran ay hindi po galing kay President Joe Biden ng Amerika or kay President Macron ng France or kay Prime Minister Keir Starmer ng England, kundi ito po ay galing kay presidential candidate Donald Trump. Matatandaan po natin na mainit ang mata ni Donald Trump sa Iran dahil ito po ang pinaghihinalaan niya na utak sa dalawang assassination attempt laban sa kanya. Kaya kung siya ang tatanungin, nais po niya na pulbusin ang bansang Iran kapag nagkaroon siya ng kapangyarihan. So ito po ang pinangangambahan ngayon ng mga members ng Democrat Party ni President Joe Biden dahil nakakaamoy sila, natatraidorin sila ni Prime Minister Benjamin Netanyahu na napapabalita na iniimpluwensyahan daw ang presidential election sa Amerika. Sa isang press conference, madiing ipinaalala ni President Joe Biden kay Prime Minister Netanyahu na tinatawag niyang Bibi na siya at siya lang ang tumulong sa Israel, wala ng iba, na para bang naniningil na siya ng utang na loob dito. This week, Senator Chris Murphy said it's certainly a possibility that the Israeli government is not going to sign any diplomatic agreement prior to the election, which is what you have been calling for so long, potentially to try to influence the result. Do you agree? Do you have any worries that Netanyahu may be trying to influence the election and that's why he has not agreed to a diplomatic solution? No administration has helped Israel more than I have. None. 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 And I think Bibi should remember that. And whether he's trying to influence the election or not, I don't know, but I'm not counting on that. You've said many times recently that you want to speak to him, that you plan No, I to. didn't say plan to. I didn't say want to. You don't want to? No, I didn't say that. You're making it sound like I'm seeking and speaking. I'm assuming when they make the judgment of how they're going to respond, we will then have a discussion. Kasi alam naman natin na gustong-gusto na ni Netanyahu na bombahin ang mga nuclear facilities ng Iran, pero hindi nga po kasi sang-ayon sa kanya si Biden. Kaya tuloy, hindi matuloy-tuloy yung plano nila na gumanti sa Iran. Kasi alam nyo, ang gusto kasi ni Joe Biden, imbis na palalain ang sitwasyon, nais niya na pumirma ang Israel sa isang ceasefire negotiation and hostage release agreement sa Gaza. Na kung makukumbinsi niya si Netanyahu na mapapirma dito, ito po ay magsisilbing isang malaking puntos para manalo yung kanilang kandidato na si Kamala Harris dito nga sa susunod na eleksyon. So parang sa pagkakataong ito, talagang naniningil na nga siya ng utang na loob kay Netanyahu. Kung babasahin po natin itong balita na inilabas ng BBC, ang sabi po dito, some Democrats have voiced concern that Netanyahu is ignoring the U.S. president's calls to negotiate a ceasefire and hostage release deal in order to harm the party's chances in November. Earlier this week, Democratic Senator Chris Murphy told CNN, "I don't think you have to be a hopeless cynic to read some of Israel's actions, some of Prime Minister Netanyahu's actions, as connected to the American election. Polls suggest the escalating violence in the Middle East and the failure to secure a diplomatic agreement is hurting Biden and his replacement as the Democratic candidate, Kamala Harris. The president's approval rating among Arab Americans has plummeted over the past year, largely due to anger at U.S. support for Israel's military campaign, and this could damage the party's prospects in November." Ilang mga demokratiko ang nagpahayag ng pag-aalala na hindi pinapansin ni Netanyahu ang mga tawag ng presidenteng US na makipag-ayos para sa isang tigil-putukan at kasunduan sa pagpapalaya ng mga hostage upang masaktan ang pagkakataon ng partido sa Nobyembre. Noong nakaraang linggo, sinabi ni Democratic Senator Chris Murphy sa CNN, "Sa palagay ko, hindi mo kailangang maging isang walang pag-asa na mapanlikha upang basahin ang ilan sa mga aksyon ng Israel.
ang ilan sa mga aksyon ni punong ministro Netanyahu na konektado sa halalan sa Amerika. Ipinapakita ng mga poll na ang tumitinding karahasan sa gitnang silangan at ang pagkabigo na makakuha ng diplomatikong kasunduan ay nakakasira kay Biden at sa kanyang kapalit bilang Democratic candidate, si Kamala Harris. Ang approval rating ng presidente sa mga Arab-American ay bumagsak sa nakaraang taon, pangunahing dahil sa galit sa suporta ng US sa military campaign ng Israel at maaari itong makasira sa mga pagkakataon ng partido sa Nobyembre. So, umaasa po si Biden na makukumbinsi niya si Netanyahu na bago mag-eleksyon ay pipirma ito sa ceasefire agreement. Kaya lagi niyang sinasabi, kung mapapansin ninyo, laging sinasabi ni Biden, nothing is going to happen today. Pero yun nga lang, mukhang malabo pa sa suka na mapapirma talaga si Netanyahu sa ceasefire na yan. Lalo ngayon na nag-iinit ang buong Israel sa ginawa ng Iran sa kanila noong gabi nga ng October 1, ano? So para wag mapahiya si Biden, to the rescue ngayon yung kanyang kaibigan na presidente ng France na nananawagan na kung hindi pipirma ang Israel dito sa ceasefire na ito, itigil na ang pagbebenta ng mga armas sa Israel. Ayon nga dito sa isang balita na inilabas ng The Times of Israel, At the same time, Macron believes that the urgent need is to avoid the escalation of tensions in the region, including an immediate ceasefire in Gaza. It is in this context that the president calls for an end to arms exports intended for use in Gaza. Macron's office continues. We must return to diplomatic solutions. France is Israel's steadfast friend, the Elysee concludes. Mr. Netanyahu's words are excessive and unrelated to the friendship between France and Israel. Kasabay nito, naniniwala si Macron na kailangan ng agarang hakbang upang maiwasan ang pag-akyat ng tensyon sa rehiyon. Kasama na ang agarang tigil putukan sa Gaza. Sa kontekstong ito, nananawagan ang presidente para sa pagtigil ng pag-export ng armas na gagamitin sa Gaza, patuloy ng opisina ni Macron. Dapat tayong bumalik sa mga diplomatikong solusyon. Ang Pransya ay matatag na kaibigan ng Israel, ayon sa palasyo. Ang mga salita ni Mr. Netanyahu ay labis at walang kinalaman sa pagkakaibigan sa pagitan ng Pransya at Israel. so dahil sa panawagang ito ng French President, lalong nag-init ang ulo ni Netanyahu at tinawag niyang kahihiyan itong presidente ng France. I have a message. I have a message for President Macron. Today, Israel is defending itself on 7 fronts against the enemies of civilization. We're fighting in Gaza against Hamas, those savages who murdered, raped, beheaded, and burned our people on October 7th. We're fighting in Lebanon against Hezbollah, the most heavily armed terror organization in the world, which was planning an even greater massacre than October 7th on our northern border, and that has rocketed Israeli towns and cities for nearly a year. We're fighting against the Houthis in Yemen and the Shiite militias in Iraq and Syria that together have launched hundreds of drones and missile attacks against Israel. We're fighting against terrorists in Judea and Samaria who are trying to murder civilians in the heart of our cities. And we're fighting against Iran, which last week fired over 200 ballistic missiles directly at Israel. As Israel fights the forces of barbarism led by Iran, all civilized countries should be standing firmly by Israel's side. Yet President Macron and some other Western leaders are now calling for an arms embargo against Israel. Shame on them. What a disgrace. Well, let me tell you this. Israel will win with or without their support. But their shame will continue long after the war is won. For in defending ourselves against this barbarism, Israel is defending civilizations against those who seek to impose a dark age of fanaticism on all of us. Rest assured, Israel will fight until the battle is won, for our sake and for the sake of the peace and security of the entire world. At itong galit ni Netanyahu ngayon ang nagsilbing pagkakataon naman kay Donald Trump para lamangan yung kanyang mga kalaban. Sa isang speech, tila ginatungan ni Trump ang galit na nararamdaman ni Netanyahu at parang inuudyukan pa niya na bombahin mo na yung Iran. I listened to Biden yesterday. They asked him, "What do you think about Iran? Would you hit Iran?" And he goes, "As long as they don't hit the nuclear stuff." That's the thing you want to hit, right? I said, I think he's got that one wrong. Isn't that what you're supposed to hit?
I mean, it's the biggest risk we have. Nuclear weapons, the power of nuclear weapons. We have to be totally prepared. We have to be absolutely prepared. But when they asked him that question, the answer should have been, hit the nuclear first and worry about the rest later. And that's what they should. If they're going to do it. If they're going to do it, they're going to do it. But we'll find out whatever their plans are. But President, I would inform the threatening country, in this case Iran, that if you do anything to harm this person, we are going to blow your largest cities and the country itself to smithereens. We're going to blow it to smithereens. You can't do that. So dito mga kababayan, hindi man niya direktang sinabi kay Netanyahu pero maliwanag pa sa sikat ng araw ang mensahe ni Trump sa Israel. Bombahin nyo na, saka na lang natin problemahin yung iba sa susunod. So ito, tsak na narinig ito ni Netanyahu, no? At maliwanag na sa kanya ngayon kung sino ang dapat niyang suportahan this coming presidential election. Alam nyo kasi, mahalaga po sa Israel na manalo ang isang presidente na tutulong sa kanilang mga adhikain. Lalo ngayon na nahaharap sila sa 7 mga kalaban. Again, 7 mga kalaban na kung tawagin niya ay axis of resistance. Nandyan po ang Gaza, ang West Bank, ang Lebanon, ang Syria, ang Iraq, ang Yemen at ang Iran. Ito po yung dahilan kung bakit galit na galit siya kay Macron at tinawag niyang kahihiyan nung sabihin nito na wag nang bentahan ng armas ang Israel. Kasi nga syempre napakarami nilang kalaban tapos hindi mo sila bebentahan ng armas. Gusto mo pumirma sila sa ceasefire, ayaw nga nila eh. So ito po yung rason kung bakit pinapaalaala ni Biden ang mga utang na loob na ginawa niya sa Israel. Yung mga tulong na binigay niya nung siya ay nasa kasagsagan ng kanyang termino, no? Pero alam naman natin na ang politika po ay isang laro. Walang kaibigan. As long na ikaw ay nakakatulong sa interes ng isang politiko, doon ka lang masasabing kaibigan. Pero kapag ang kapangyarihan ay wala na sa'yo, wala ka na ring maitutulong, wala ka nang magagawa, tapos na rin yung inyong pagkakaibigan. So dahil sa sinabi ni Trump, nagkaroon ngayon ng ideya itong si Netanyahu kung kailan aatakihin ang kanyang mga mortal na kaaway. At ito po ay kapag natapos na ang eleksyon sa Amerika, especially kapag nanalo na si Trump sa pwesto. Dahil kapag nanalo po si Donald Trump sa pagkapangulo, tsak, nasisingilin niya si Netanyahu. Sisingilin niya lahat ng mga pinagsasasabi nito nung panahon ng kampanya patungkol nga dito sa gera sa Middle East, ano? Lalo ngayon na handang-handa na ang Israel sa kanilang mga target list. Na isa dyan sa mga target list na yan ay ang supreme leader ng Iran na si Ali Khamenei. So ang ating tanong ngayon, maganap na kaya ang kinatatakutang World War III sa 2025? We've been talking about World War III for a long time, and I don't want to make predictions because the predictions always come true. We're not going to make, but they are very close to global catastrophe. We have a non-existent president and a non-existent vice president who should be in charge, but nobody knows what's going on. At ano ang magiging reaksyon ng Russia at ng China sa oras na suportahan ng Amerika ang pag-atake ng Israel sa Iran? Anong mangyayari kung sakali na tumagilid ang Iran sa labanang ito, no? Yan po ang mga kabanatang pakakaabangan natin sa mga susunod na taon, mga kababayan, mga kapatid. At kung nais nyo naman na malaman kung ano ang mga senyales na posibleng sumiklab nga ang World War III sa 2025, inaanyayahan ko rin po kayo na panoorin yung ating episode na pinamagatang Ang Banta ng World War III sa 2025. Nasa comment section po ang link. So I think hanggang dito na lang muna ang episode na ito, and again, patuloy lang tayong manalangin na sana ano't ano man ang mangyari, ingatan tayo at yung ating mga mahal sa buhay. Muli, maraming salamat po sa inyong panonood, and to God be the glory.